Muli po tayong tumayo mga kapatid bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi sa mga Pilipos, Kapitulo 2, sa mga talatang 6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkus ginawa niyang walang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa mga tao. Yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunuri hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang banal na salita. At ngayon mga kapatid, makakaupo na po tayo. Nakahanda na po ba ang ating puso't isipan na kumain ng salita ng Panginoon? At ang pagkain ito ay ihahatid sa atin ng buong kasariwaan, buong kasarapan, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang ilawan sa ating mga mata at ilawan din po ito sa ating mga landas na linalakaran. Salubungin po natin buong lubod, salubungin po natin ang buong tuwa ang ating kapatid, ang ating Pastor Romel Arnel Ventura Roque. Palakpakan po natin. Amen. Salamat sa pagpari ng tunay, pinagpalang Pastor Emre Mangret. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ. Pinagpalakpakan po natin, Lord, sapagkat napakabuti ng Lord. Meron daw po yata nagtatampot ako'y may girlfriend na raw. Sana nga, girlfriend ko na nagpa-picture lang kami, girlfriend na. Ang dami rin sundalo nagpa-picture, ganun din, makakabay pa. Single mom yung kapitan na yun, maraming kapal. Sana nga, sabi ko maging girlfriend ko. Hindi na ako single. Hala pa rin. Kaya may pag-asa pa. Kaya para kami galing sa Thailand di Kursiana o Thailand, ano? Yes, Lord. Amen. Tayo po muna ay balitaan. Ang BCMC prayer meeting po natin ay palakpakan natin ng Lord sapagkat nagpapatuloy at mga Sunday school teacher na sila. Welcome po ng Sunday school teacher na lumawag ang kaalaman kasi baka mainggit kay Pastora Sonia. Pwede nyo siyang samahan pag Sabado sa Amihan Mission Church Pastoral Study. Sabi ko nga, pagka-kalooban ng Lord, mangyayari pagka-kalooban mo, baka hindi mangyayari. Ngayon, yung kanyang pastoral study ay meron na pong tinatawag na practicum ng visitation and invitation. May Bible study na siya dalawa sa Tabuating. Nabuksan muli yung Bible study sa mga tito ko, sa mga kamay ko sa Tabuating, dalawang pamilya na buksan niya. Ngayon, yung preaching sa church, mag-preach siya bilang pastor doon sa aming mission church. Ang invitation doon sa kabanatuan. Sabi ko, sino kayo ma-invita ron? Baka hindi ako paniniwalaan doon eh. Pastor, kasi sa lugar mo hindi ka paniniwalaan. Pero dito sa ibang lugar, paniniwalaan. Parang ako, yung pinaniniwalaan ko sa Leonardo, pinaniniwalaan sa Gapan, sa ibang lugar, pinaniniwalaan ako. Sister Sonia, hindi rin paniniwalaan doon sa Tabuating. Pero doon sa kabanatuan, paniniwalaan. At may pumayag na magkaroon ng Bible study po sa kanya. Kaya palakpakan natin ang Lord. Ganoon din naman yung mga tigakabanatuan na gusto maglingkod sa Lord. Siyempre, saan ko sila dadalhin pagka sila ay maglilingkod sa Diyos? Siyempre sa San Leonardo kasi hindi rin sila paniniwalaan sa kabanatuan. Kaya pag-pray natin na sila ay madadala natin dito sa San Leonardo BCMC at sila yung magpapastor doon sa Tabuating naman na kasama ni Pastora ni Sister Sonia. Dahil mayroong isang gawain doon na nilayasan ng pastor, maraming membro, kukunin natin yung bahay na yun, yung church na yun. At yung mga membro doon ay baka makuha natin. So tandaan po natin, ang Amihan Mission Church ay anak, daughter church
ng BCMC San Leonardo, ang inyong pong lingkod ay orpin ng pastor ng BCMC, Bro Pastor Andre. Kaya palakpakan natin ang Lord. Hindi na ako pwede mora sa BCMC kasi hindi na ako bisita rito. Hindi na ako associate ng BCMC pastor na po ako. Kaya palakpakan natin ang Lord. And then, every Wednesday, 6:30, at sa dating pong June 24, pero po sa Miyerkules, sa susunod na Miyerkules, makakasama po natin sa ating prayer meeting pagka Miyerkules ng gabi, yung pong mga pastor ng San Leonardo. Yan, mga Islama. So kami po ang host, pero may magiging part din kayo doon pagka wala yung ibang pastor na gaganap, kayo yung gaganap. Dito natin sila pakakainin kahit naman anong luto ni Kung Sihala doon, kahit napaksiw na munggo, gustong-gusto nila yun eh. Talagang masarap sila doon sa inapro na galunggong. Mga paborito po. Baliktad yata, baliktad na. Paksiw na galunggong, inapro na munggo. Eh wala nun. Basta gano'n na Kung Sihala. Sagot ko na yung pang-ulam, ano? Kaya lang, wala pa. Pero pag siya ito, bibigay ko na. So, happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanakaroon kay kapatid na Crescencia Patrones. Happy birthday to you! Happy birthday! Sarap ng sopas. Okay, ang tilit po, kung gusto po ng ito po ay napipinto na, kami ay magbubukas na ng bagong kurso ng tilit sa Blanco Building, sa Circum, sa Office ni Governor at ni PA, sa Kabanatuan, yung mga Sunday School teacher, hindi kahit po mga kasama ni Sister Sonia mag-aaral, tilit, maghapon. Ngayon, sabi ko nga, kung ayaw naman mag-aaral ng iba ron, pero siguro, bigla nagkitara si kapatid na Sonia kasi may subject ng music pastoral study. May voice lesson yun. Hindi, sumabot na ma-develop yung ating mga music talents. Mga kapatid, sabi nga sa binasa ng ating kapatid na Pastor Emre, yung Diyos ay tunay na Diyos, na nagkatawang tao, na kahit siya likas at tunay na Diyos ay nagkatawang tao. Yun ang sinasabi ng Bible. Kaya nga sa tinet, itinuturo na kung ano yung sinabi ng Bible, yung gustong sabihin ng author ng Bible, na pinasasabi ng Panginoong Jesucristo ng Banal na Espiritu, ay na dapat na ituro. Bakit sasabihin mo si Kristo tao lang? Hindi naman gano'n ang turo ng Bible. Ang turo ng Bible, bagamat si tunay ng Diyos niya ay nagkataon tao. Sino may nagkasabing oneness, ano? Iba yung oneness, ano? Hindi pupuntahin ng oneness yung sinasabi ko. Ang tinuturo ng Bible, bagamat si tunay na Diyos, nasa pasimula pa lang ay nagkatawang tao at hindi na natiling tao. Dahil ang taong tao ay namamatay at pag namatay, tao pa rin andun sa sementeryo, buto-buto. Tulad din kami. Meron pa rin siyang buto-buto sa sementeryo doon sa bansang Israel. At ganoon din si Abraham. Ganoon din si Jose Rizal. Pero si Kristo, kung talaga tayo follower si Kristo, dapat hanapin natin ang libingan ni Kristo at puntahan natin, kaso wala. Walang libingan si Kristo dahil hindi siya totoong nalibing, napatay. Hindi siya totoong namatay. Sa Muslim, siya ay hindi talaga namatay. Kung hindi nalibing, iba yung namatay, kamuha. Pero sa Kristiyano, siya ay namatay at sa ikatlong araw, muling nabuhay. Yan ang ating tokrin. Tandaan natin mga kapatid, ang ating Panginoong Isus ay naging tao, namatay, at nung nabuhay siya, hindi na tao. O hindi na tao kasi nabuhay na uli. Umakyat ng langit, at paano umakyat. Pag nag-aaral ka ng Bible School, medyo maraming filosofiya na haharapin dito. Pero tatagal mo ang pananampalataya mo kasi baka pag nag-aral ng paglilingkod sa Diyos, baka lalo ka lang mapisod sa iyong matutuklasan sa ibang pastor. Dahil hindi lahat ng pastor ay full gospel na totoo ang pinangangaral ay purong salita ng Diyos. Meron. May nagpapamalita ng pastor na walang Amihan Mission Church na walang simbahan doon. Mga napahiya sila kasi
marami talagang nagdipana na sinasabi pa lang ni Pablo doon sa 1 Timothy, na binasa ni kapatid na Sonia kahapon, na ang misyon ni Pablo ay ipangaral sa bawat sino sa atin na labanan natin yung mga maling aral. Kasi marami nagdipana, hindi lang ngayon, noon pa yan. Hindi pinagpilitan ng Diyos na siya'y manatiling nung siya nagkataon-taon, hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos. Kaya nga mayroong mga tao dyan na akala nila sila na yung Diyos, sila yung nagkatawang tao. At hindi na nila pinipilit yung sarili ng kapantay ng Diyos at pakaramdam nila sila yung tao. Kaya ito delikado na kinuha, inakyor ni Kibuloy ng iba pa, ni Tatang, at nung kung sino pang agi-agila na sila raw ang Diyos, ano? Hindi pinagpilitan ni Jesus nung siya ay anong tao. Kasi tao siya nun eh. Halimbawa, nung ikaw ay bata pa, bagamat alam mong tatanda ka, hindi mo pinagpipilitan matanda ka kasi bata ka pa. Pero nung tumanda ka, parang gusto mong ipagpilitan ikay bata pa. Mali, di ba? Dapat pag matanda ka, ipagpilitan mong matanda lang ka mo, alam mo lang ka mo, tumatanda. Dahil pagka pinilit mong bata ka pa, kailangan yung itsura mo maging bata. Halimbawa, Vilma Santos, matanda na. Bong Revilla. Mga senior na sila, pero ang mukha kasi bata. Kaya okay lang na makibata-bata. Pero sa puso't isipan mo, hindi ka na bata. At ikaw ay may katungkulan na bilang nakatatanda. Lalo sa iglesia. Tayo mga matatanda na sa iglesia, tayo ay matatanda ng Kristiyano, hindi na tayo dapat baby Christian pa. Dapat ang ating pagka-Kristiyano ay malago, hindi maramdamin, hindi madaling masaktan, hindi mainggitin, kundi natutuwa tayo na sa halip ka mainggit sa isang kapatid, susuportahan mo siya sapagkat ang gusto ng Diyos, sinusuportahan mo ang iyong kapatid. Walang pagtatanim ng sama ng loob, walang inggit. Kung ano man nararamdaman mo, gawa ni Satanas siya, tanggalin mo, i-rebuke mo sa pangalan ni Jesus. Ano man nararamdaman kong hindi maganda sa aking kapatid, Lord, lakasan mo nga ang faith, tutulong, dapat mong tulungan ang kapatid ko. Kasi kahit gano'n man masakit ang loob ko sa kanya, alam ko, pag sinawala, iiyak din ako. Baka ikaw pa, kung sino pinakamalakas umiyak, sino pinakamalaking kasalanan doon sa tao na mayabang. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Hinubad ni Jesus yung pagiging kapantay niya sa Diyos, siya ay nagpakaraya, nagpaababa, na kung ikaw siguro hindi mo kaya gawin, halimbawa ikaw yung Diyos o ikaw yung anghel na, hinubad mo yung pagka-anghel mo, at ikaw nagparaya, nagpapako ka sa krus, pwede namang hindi ka mapako sa krus, dahil Diyos ka. Pwede na mga hindi mo sabihin yung mga natigo na inaabog ni Jesus sa hirap at sakit dusa. Pero pinayagan ni Jesus. Bakit? Kasi daranasin mo yun. Kaya nga sinabing tinubos ka dahil hindi lang ikaw ang dumadanas ng hirap, pasakit, problema sa buhay mo na inaabog mo ngayon, kundi lahat ng danas mo ngayon at daranasin pa, dinanas na yan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga tinubos ka. Para yung higit na sakit na dapat mong tanggapin o kamatayan man, siya na ang sumalo dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa iyo. Nagkakasala ka. Alam ng Diyos yan. Kaya nakakabis yung salita ni Pastora ni Sister Sonia kanina na hindi na niya tinanong yung magnanakaw. Na bakit kasama kita sa langit na ngayon din ngayon ka lang sumampalatay, magnanakaw ka. Baka nga ninakawan mo pa ng pinilisikong si Hata, sino-sino ninakawan mo dyan. Ba't magkasasama sa langit? Alam niyo ba kaya may tumututol na isama ni Kristo sa langit yung magnanakaw? Yung isang nakapako? Meron pa isang nakapako doon na tumututol. Na hindi dapat masama sa langit yung tao na yan na magnanakaw na nanampalataya kay Jesus. Alam mo
kung sino yung tao na yun na naapako na nagkasabing pastor. Hindi makapapayag yung pastor na yun na si Pastor Henry Manuel pupunta ng langit. Lagi sinisira si Pastor Henry. Kaya nga yung papasok niyo sa ministry, kung kayo mag-aaral ng pagkapastor, dito makikilala niyo may pastor na pinabili ng kamatis. Toyo, pastor na. Kaya nga sabi ng isang kapatid, napakahilaw ng mga nag-aral ng ibang pastor. Kaya nga nagbukas tayo ng subject sa pastoral mission ng Mission Church, nagbukas tayo ng subject na hindi sila magiging hilaw sapagkat bibigyan natin sila ng subject doon ng malawak na subject. Tulad ng basic subject ng Bachelor of Arts and Sciences, tulad ng Philippine History with New Philippine Constitution. Kaya natin nilagyan yun para kung sakaling meron tayong mapahayo na atulad ni Sister Sonia, alam niya yung batas na susundin niya yung batas. Hindi katulad ng pastor na nagtapos ng Bible School, hindi pinag-aralan ng batas, gumagawa ng sariling batas, hinukol pa ng batas, nilalabanan ang batas. Maliwanag sa Roma, chapter 30, pasakit tayo sa batas. Kaya kailangan ng subject na yun sa mga Bible School na hindi ginawa ng ibang Bible School sapagkat mismo nagtayo ng Bible School, hindi niya yan pinag-aralan. Kundi puro pagkatamal ng sarapit yung kanyang ginawa. Meron tayo sabi dito ethics upang ang lahat ng ginagawa ng pastor ay maging tama at hindi pipilit yung mali. At meron tayo sabi ng Theosophy upang ang lahat ng tama ay tanggaping tama at magpatuwid para wala nang maging mali lamang ang isang mali pag ayaw magpatuwid. Meron tayong logic sa subject. Para yung logic, alam mo, hindi mo nakukwestiyon kung bakit gano'n kasi logic nga eh. Logic na yung bata, tatanda, nakukwestiyon mo ba't hindi tumatanda si Robin Padilla. Kumanda na yun, may itsura ka. Logic yun, meron talagang gano'n. Meron sa mga lahi-lahi. At naging katulad ng isang alipin, ang isang anak ng Diyos. Kayo ba, papayag ba kayong maging alipin? Amen. Diba? Si Kristo naging tinanggap niya, siya ay naging katulad ng alipin, bagamat maaaring sa siyang pinakamayaman, pero siya tinanggap niya maging alipin. Pero tayo mga anak na ng Diyos, natatanggap ba natin na tayo maging alipin? Alipin. Baka nga pag inutusan ka ng maya ka inutusan, magalit ka. Awayin mo ng uutos niyo. O tutulungan kita. Kaya tulungan mo na ako, magwalis ka rin gawin mo. Baka sumama pa loob mo. Ang anak ng Diyos, nagpapakababa, kaya tinataas at hindi nagpapakataas. At kung nagpapakataas, binababa. Ganon ang kalagayan ng buhay Kristiyano na maging salamin natin si Kristo, maging katulad natin si Kristo, hindi lang sa salita at sa gawa, na kung paano ginawa niya sa pagtulos ng ating kasalanan na tayo dapat ang gumagawa. At nang si pinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao na mahirap sa sabsaban. Buti ka nga sa ospital ka nanganak, sa ospital ka pinanganak, may midwife pa, kumpleto. Si Kristo, walang doktor, walang nurse. Parang mga ita na nanganak na kusa, parang ginawa. Helme. Pero lumaking isang matalinong bata, mahumit, maliit. At doon sa kanyang huling talinong bata na siya ay nabanto, walang naging kasunod dahil namuhay siya ng normal na bata at muling lumitaw ang kanyang pagka-Kristo ng siya 34 anyos na. Nang siya ay sinasabing Belpin na o whatever, kung sinong magayon, nang siya ay sinasabing biglang nangaral. Nang sinunod ang gusto ng Ama. At nang si Kristo maging tao, lahat ng hirap bilang karpintero inabot niya. Ang karpintero ay magaling gumawa ng bahay ng may bahay. Pero yung kanyang bahay, hindi niya magawa ng maganda. Bakit? Kulang sa pera. At pag nagkapera, may bisyo, wala pa rin. Hindi pa rin magagawa yung bahay
Pero si Kristo, walang nagpagawa ng bahay na nagplano at hindi sinabi na si Kristo pangit ang bahay. Dahil magaling siyang carpenter. Magaling siyang engineer. Magaling siyang gumawa ng mga projects para sa bahay na hindi basta-basta bumibita kapag lumindog. Ang mga bahay ng araw, alam niyo ba, kahoy ba? Hindi. Yari sa bato. Ano? Kung titingnan niyo yung kasaysayan ng mga Ehipto, ang mga bahay ito hindi bahay ito. Mga bato sila. Na kung paano naging matibay ang halo ng simento, ngayon ay hindi na ganun matibay sapagkat ang simento natin ngayon ay substandard. Walang tibay. Kaya nga, itinatayo para sa Angeles, bumabagsak na. Kasalanan nito ng mga ancient na pinagkukunan natin ng materialis. Kaya sabi nga, pag bibili ka ng materialis ng bahay mo, huwag ka nang bibili sa ancient. The problem, ito mga negosyante natin, sa ancient pa rin kumukuha ng kanilang paninda. Nakakaroon. Nagpakumbaba si Jesus, naging masunurin hanggang kamatayan, pinapasan ang kanyang krus, nagpapalo, nagpapako, naging masunurin. Kaya ba nating maging masunurin sa kalooban ng Diyos? Amen. Madaling sabihin, Amen. Ano ba yung inuutos natin ng Panginoong Diyos? Isa lang ang kanyang ibinirin bago siya makita ang langit ng Diyos. Humayo kayo. Gawin talagang natin bansa. Kaya ba natin humayo kapatid? Pwede namin kayo samahan ni Pastor Niembro sa paghayo. Kung hindi nyo kaya, meron tayong mga pag-aaral patungkol dyan. Panahon na. Kasi sabi nga sa Great Commission, hanggang hindi nakikilala ng lahat ng tao ang paghahari ng Diyos, hindi pa rin darating ang katapusan, hindi pa rin darating ang rapture. At sabi ni Jesus, sino mapagkitis ang wakas at pangangaral ng pagkahari ng Diyos, na siya maligtas, at makikilala ng lahat ng tao ang kahari ng Diyos sa kadarating ang wakas. Nakilala na ba ng tao lahat? Lahat ng tao ang kahari ng Diyos? Ibig sabihin, pag nakilala na ng lahat ng tao ang kaharian ng Diyos, lahat na ng tao pinag-aharian na ng Diyos. Wala ng gera. Sa Senado lang, may gera na, di ba? Sa Kongreso. Anong enforce niya? Pag pinag-aralan mabuti, sabi ng iba, martial. Wala ng Kongreso, wala ng Senado, martial. Kasi wala namang silbi. Walang ginagawa, problema lang at puro korupsyon. Maging ito man ay kamatay sa krus, ginawa ni Kristo, tayo man ay dapat na maging kawanis ni Kristo, anumang hirap ang ating dapat nagiging buhay, tayo ay hindi bumibigay. Anumang problema, mawalan ka man ng asawa, mawala man ang nakasuro, mawala ka man ng salapi, dapat lagi ka pa rin nakahawak kay Kristo. Ang aral natin ay hindi ko pinulot kung saan-saan, kundi kinuha ko lahat doon sa banal na kasulatan sa buhay ni Kristo. Walang dagdag bawas. Ito ang tunay na aral ni Kristo sapagkat binibili sa atin na kailangan ipaglaban natin ang tunay na aral na Kristo laban sa mga bulaang aral. Mga kapatid, ito ang aral ni Kristo. Maging ito man ay kamatay sa krus, may mga taong iniisip na sila yung Diyos na nagkataong tao, huwag natin isipin. Sapagkat marami ng ganyan, no? At baka may nag-iisip pa. Mag-ingat sa ating kaisipan na baka minsan ang nasusunod sa ating buhay ay ang ating isip. Ang gusto natin, hindi ang gusto ng Diyos. Pero pag sinunod natin ang gusto ng Diyos, maghirap naman, bumulan bumagyo. Ang bagyo, ang unos, ang baha, ang lindol sa una, lilihis sa iyo. Dahil pagpapalain ka ng Diyos, hahaba ang iyong buhay, ang iyong mahal sa buhay, dalawin ang kanilang buhay, ari na may umabot siya ng 100 years, sapagkat tuwa yung magmamana ng 100,000 pesos. Diba? Malapit na. Anay, hallelujah! Painumin ka lagi namin ng nilagang dahon para ikaw ay lalakas, maging 100 years si nanay.
Kahapon po, kung maalala tayo, mayroong 100 years old sa Barangay Atati, Paray City, ang pinagkalooban ni Mayor Villanuevas ng 100,000 pesos through DSWD. Kaya, ang Diyos, ang sabi ng matanda, isa lang masasabi niya, siya nagpapasalamat sa Diyos na sa loob ng 100 taon ng kanyang buhay, siya hindi iniwan, pinabayaan man ng Diyos. Binigyan siya ng maulusog na anak, mga apo, mga mahal sa buhay, na kahit wala siyang pera, makita lamang niya yung kanyang mga lahi, masaya siya. At tulad ng mga mahilig sa pusa, makita lang niya yung pusa niya, masaya na siya. Kayo ba? Makita nyo lang yung pastor nyo, mga kapatid nyo, dapat masaya na kayo. Dahil kami mga pastor, makita lang namin kayo nandiyan, naglilingkod sa Diyos, masaya na kami. Sa araw ng anak at ng Espiritu Santo. Tayo pa natin tumayo, yung makukunin mga namin. Nakita namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po, Father God, sa inyong napapaalala, sa iyong naging buhay, na bagamat ikaw ay tunay ng Diyos, ay nagkataong tao at hindi ipinilit ang iyong kataong tao na kapatid ng Diyos, kundi ipinakita mo na sa lahat ng hirap, asakit at dusa na inaabot ng iyong mga anak, ikaw muna ang unang tumaas. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isang pamilya nandito, sa aming Pastor Emway, sa aming Sister Consihata Minang, Panginoon, sa lahat ng pamilya, Del Moral, Hernandez, Roque, Manuel, Vergara, Lungalong, Santos, Dugan, Reyes, Gamboa, Garcia Pangilinan, Calara, Patrones, Nabati, Navarro, Guzman, Laksamana, Lorenzo Alvarez, Siriaco, Duranyo, Lastimosa, Apan. Sa mga may sakit namin kapatid, Panginoon, na nanalig kami na ikaw dakilang doktor at magagamsat ng uri na sa karamdaman na pinatutunayan mo ang aming mapanalangin dito, Panginoon, sa Bisi, San Leonardo, pinakikinggan mo at lumalakas, gumagaling ang mga may sakit karamdaman. Panginoon, ang magpupagsubok, salamat. Hindi ka iniiwan at pinababayaan mo. Patuloy ng pinagagaling ang bawat naniniwala sa panalangin ito. Kaya din naman, Panginoon, patuloy pa pala yung bawat isa, ilayo sa lahat ng uri sa karamdaman, panganib ka pamaat, patuloy pagkaroon ng ayos, patuloy siksik, hindi umaapaw, ilayo sa lahat ng uri na sakit, karamdaman, panganib, Panginoon, at pagkalooban ng maayos na buhay ang Panginoon. Panginoon, kami pasamtala mag-iwan na dalang iyong katwiran, ang mga panalangin namin ay patuloy mong pakinggan. Ito po ang aming salong dalangin, papuri pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. At ngayon sa inyo ang hindi malirip na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Taglayin ninyo ito sa inyong paghayos anumang kayo maroon. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Manatili kayong tapat hanggang sa huling panahon upang kayo man ay patuloy na pagpalain, ingatan kayo at paspasan ng banal na Espiritu sa ngalan naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magkamayan po tayo bilang magkapatid sa Panginoon.